i-click natin. Hello, my dear! Hello, my dear Leo! 2025 reading. Sisilipin natin mga my dear Leo kung anong energy. Okay? Kung anong meron sa 2025 mo, my dear. And para makuha natin yun, my dear, kinakailangan ko na maglabas ng cards sa bawat buwan from January to December 2025. And dun natin, my dear, parang pagtatagpi-tagpiin, my dear, yung mga posibleng energy na maramdaman mo sa 2025 or mga eksena sa 2025 na posibleng mo ma-experience, my dear. But bago tayo mag-proceed, mga my dear Leo, gusto ko lang muna magpasalamat sa inyo, mga my dear, for the unconditional love and support na pinapakita nyo po sa akin from day 1 hanggang ngayon. Maraming salamat, mga my dear Leo, sa pagpili nyo po sa akin, sa pagsubaybay nyo po, sa pag-support nyo po sa channel na ito. Maraming salamat po. And of course, para sa mga baguhan, let me just put a reminder out there. My dear Leo, ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, mga my dear Leo, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay? Gusto ko nang tanggalin sana yung reminder, my dear, pero hindi ko matanggal-tanggal kasi meron, alam mo yun, basta nararamdaman ko na kailangan ko mag-remind. Always na nag-upload ako, kailangan ko mag-remind. Okay, so let's go na tayo, my dear Leo. 2025, my dear Leo. Baby, it's you. You're the one I love. Pag ganun pa. Okay, let's go. Medyo mahaba nga lang to, my dear Leo. So kung gusto mo, kumuha ka na ng kape or makakain or alam mo yon, i-play mo na lang ako sa background kasi medyo mahaba-haba to. Okay, let's go. Last shuffle na ito. Cut na natin into 3. Kunin na natin ang energy ng iyong January 2025, my dear Leo. Okay. Let's go. May nakaangat, my dear. Kita mo? Kukunin ko siya. Energy ng page. Page of sword. Partner niya is another sword. The 8 of sword, my dear, sa bottom deck. Okay? So, punta po natin sa energy ng page, my dear. Ang nakukuha kong energy sa page is more on pag-aralan mo kung ano yung iniisip mo. Be careful what you think sa January. Be careful kung ano yung i-registered mo sa isip mo. Be careful, my dear Leo. I can feel, my dear, na nasa isang sitwasyon ka na parang pakiramdam mo hopeless ka. Okay? January, my dear, ha? Pero sa energy ng page, it is a warning, my dear Leo, na maski gano ka-critical or hindi mo kagustuhan o hindi mo gusto, my dear Leo, yung sitwasyon ng January, kumbaga, hindi ito yung ini-expect ko na January. Parang ganon. Hindi ito yung ini-expect kong 2025 January. Sometimes, my dear Leo, hindi talaga lahat ng ini-expect natin, yun talaga ang mangyayari. And it's not sometimes, most of the time. Yung ine-expect natin, iba dun sa nangyayari sa reality. And that is the exact message na nakukuha ko ng January. Na nasa isang sitwasyon ka, my dear, na posibleng nagkokosto ng matinding stress. Pakiramdam mo trap ka sa energy ng 8 of sword. Pakiramdam mo wala na akong magagawa. This is buong taon. Alam mo yung isa pa, my dear, na energy na napansin ko, my dear Leo, yung sinasabi nila, my dear, na pag nalunisan ka or pag unang buwan ng taon, parang isang buong taon na siyang ganon. Partly hindi ako naniniwala doon.
O partly hindi ako partly, sabihin na natin hindi ako naniniwala doon, my dear Leo. Bakit? Kasi anong connection nun? Kumbaga parang, oo, bad, mali, pangit yung Lunes, or pangit yung January 2025 mo, my dear, hindi mo gusto kung ano yung nangyayari, pero, imposible naman na sa buong taon walang maganda mangyayari sa'yo. Diba? Yun na nakukuha ko lang dito, my dear, okay? Hindi na tayo masyado magtatambay dito, my dear, pero let us just focus dun sa overall energy, my dear Leo, na be careful kung ano yung iniisip mo. Huwag kang magpakanega sa January. Malamang hindi mo gusto kung ano yung mga nangyayari ngayong January, my dear Leo. Pero, it's not the end of the world, my dear. Diba? Isa sa energy pa na nakukuha ko dito is harapin mo para matapos na. Parang ganun. Wag mong takasan. Harapin mo para matapos na. January 2025. Okay? So, let's go tayo, my dear, sa taglitang. Excuse me po. January, let's go tayo sa energy ng February. Okay? The Ten of Swords. Sword again. And the Five of Cups, my dear. Ten of Swords is related sa energy ng ending. And kung i-connect ko siya sa, my dear, sa January mo, maganda tong Ten of Swords na to, my dear. And sword na naman siya, connected na naman sa energy ng mind mo, my dear. So far, simula kanina hanggang ngayon, February na, umuulan ng sword, my dear Leo. So, ibig sabihin, angat na angat, my dear, yung isip mo, my dear, sa unang 2 buwan, my dear, ng 2025. Paano sinasabi dito, my dear, na nangyari na, my dear Leo, bakit pabalik-balik ka pa? Okay? Tingnan mo tong kasama ng February card natin, my dear. This is the Five of Cups. Hindi naman lahat ng cups, my dear, natapon. Pero tingnan mo si Five of Cups. Nalulungkot siya, my dear, kasi natapon yung 3 cups. Hindi nga na nakikita yung 2 cups sa likod. Ito yung energy, my dear, na you are just focused with the negative things na nangyayari. Kasi nga, once again, ulitin ko, my dear Leo, hindi yun yung ine-expect mo. Ine-expect mo na ang 2025 will be perfect. I'm perfect. And minsan, ito, ano rin to ha, nagiging, ano ko na rin siya. Minsan, sinasabi ko sa mga client ko, my dear Leo, na hindi porket nag-New Year, hindi porket nagtapos ang taon, iibig sabihin, yun na yung start ng lahat. Minsan, mayroon pa yan parang hangover. Parang kumbaga sa aeroplano, mayroon pa yung jet lags ng ilang buwan. Kung ano yung nangyari sa iyo ng 2024, meron pa siyang konting dala-dala ng 2025. So, my dear, nararamdaman ko dito na parang meron na talaga mga kinakailangan mag-end. Yun ang nakukuha ko sa card na to. Kumbaga kung meron mga bagay na parang nawala sa'yo, ganun talaga ang buhay talaga, my dear. You need to adapt to changes. Talagang araw-araw nagbabago, my dear, ang mundo. Eh kung hindi ka marunong mag-adapt sa pagbabago, my dear Leo, wala, kakainin ka ng mundo, my dear. Okay? So let's go tayo. January, February, March. What is this? The High Priestess. I love this card. Kasi everything na lumalabas ang High Priestess, my dear, lagi akong meron this pakiramdam. Meron ako nitong pakiramdam, my dear, na parang very, very soon maglalabasan ang totoo. Parang may revelation na mangyayari. And madalas din, my dear, na energy ng High Priestess is, handa ka bang tanggapin yung katotohanan? And mahirap tanggapin yung realidad. Mahirap tanggapin na hindi kanya mahal. Mahirap tanggapin na hindi para sa iyo to. Parang ganun na hindi na mag-work para sa iyo to. Parang ganun. Okay? Kasama niya is the energy of the Emperor. Okay? Very nice na energy. Okay? I think marami sa inyo mga my dear Leo ang paangat yung energy. Ibig sabihin, payaman. And
Hindi lang kasi, my dear Leo, natatapos yun sa energy ng payaman. Kasi yung daan papunta sa pagyaman ay isang daan or isang road or isang proseso, my dear, na maraming pagbabago ang mangyayari. Handa ka na ba, my dear Leo, sa energy ng March, na gumawa ng mga acceptance and changes in your life? Okay, pakiramdam ko dito parang meron mga alam mo yung sinasabi na, my dear Leo, hindi ka yayaman kasi ganito ka. Kasi hindi ka marunong mag-move. Kasi pakiramdam ko dito parang hindi ka maka-move on eh. Hindi ka maka-move on. And isa pa, my dear Leo, na na-discover ko rin sa buong journey ko ng spiritual, sa buong pagtatarot card reader ko, pagtatarot read ko, hindi ibibigay sa iyo yung isang bagay kung hindi ka pa talaga 100% na handa. Isa yun sa naging my dear Leo, na hindi ibibigay sa iyo yung isang bagay kung hindi ka pa handa. Ibig sabihin, for you to get something, kinakailangan mo magsakripisyo. Okay? Parang may kinakailangan kang i-let go. And I think, my dear, kaya January, February, March, ganito yung eksena mo na parang mabigat. Didiretsuhin na kita, parang mabigat siya, my dear. Kasi una, ang taas ng expectation mo. Hindi ka nag-expect na parang may jet lags pa to. Parang meron pang hindi porket nag-fireworks na, hindi porket nag-Happy New Year na and something like that, yun na yun, that's it. Parang ganon, okay? I can feel, my dear, na mag-i-start ang New Year mo mga around March. As long as, wala pa ibang card as long as matuto ka natanggapin na itong daan na to, ito yung mga kinakailangan kong gawin. This road na gusto kong makuha, itong landas na gusto kong makuha, ito yung mga requirements para makapasok ako dito. Kumbaga, itong gate na to na kailangan kong pasukin, hindi ako makakapasok dyan hanggang hindi ko ginagawa yung requirements niya. And kaya, nag-expect ka, ay, January makakapasok na ako dito, eto na to, success na to, maganda na to, 2025. Ang problema, kulang ang requirements. I think, February, ito yon. For you, energy ng new beginnings. Kasi kung makikita mo dito, my dear, may sun doon sa likod, and then ayang kada pang dapa ka. And ito kasing sword na to is related sa energy ng mind. Marami kasi, my dear, nagsasabi na, ay, tapos na, naka-move on na ako. Talaga ba? Bakit tumatakbo pa rin sa isip mo? Bakit concerned ka pa rin? Bakit iniisip mo pa rin kung kumain ba siya? Natulog ba siya? Anong iniisip niya tungkol sa'yo? Galit pa ba siya? Kung talagang naka-move on ka, wala ka nang pakialam sa kanya. Or dun sa energy ng past. You are just, natuto ka lang. Ay, ganun yung nangyari. Pero, hindi dapat na tumatakbo yun sa utak mo. Kasi, posibleng magpatuloy ka araw-araw sa buhay mo, my dear Leo. Pero, yung utak mo, hindi humihinto. Tuloy-tuloy pa rin siya. Iniisip mo pa rin siya. Iniisip mo pa rin yung eksena na yun. And nangyari na yun. Okay? Tapos na siya. Okay? So, dito, my dear, sa tatlong card na to, sinasabi dito, my dear, na it's more an acceptance na tapos na yung isang bagay. Hindi pwede, my dear, na nag-New Year ka lang, tapos sa isip mo, sa puso mo, hindi. Wala, in-enjoy ko lang yung moment. Nakita ko nagpa-fireworks nagpapaputukan, may handa and everything, nagpalit ng taon. Pero inside you, ang tanong, my dear Leo, nag-New Year ka ba talaga? Diba? New Year, bagong taon. Okay? March, April, April is energy ng strength card. And hindi ko pa nakikita yung nasa ilalim, pero nakukuha ko dito, kayanin mo mag-isa. Kayanin mo mag-isa. Marami sa inyo, mga my dear, ang tatahakin ng 2025 ng mag-isa. Yun ang nakukuha ko lang dito.
The energy of the world card. Okay? Eto na yun, my dear. Maganda ang 2025 mo. Posible ka maging successful, posible makuha mo lahat ng gusto mo. Pero kailangan mong mag-move on. Hindi lang basta, my dear, yung salitang move on. Kailangan literal mo siyang gawin. Hindi mo pwedeng i-announce sa buong mundo, naka-move on na ako, pero yung nangyayari sa buhay mo, nandun ka pa rin sa 2024. Okay? Magkasunod, my dear, ang High Priestess and the Strength card. Energy ng March, High Priestess. Energy ng April, March, April, Strength card. Ibig sabihin, magpakatatag ka. Kasi inahain na sa'yo ng universe kung ano yung mga dapat mong gawin para matupad yung mga bagay na gusto mo mangyari. There's a tendency, my dear, na ang 2025 ipakita sa'yo na, ay, hindi kayo parehas ng daan na tatahakin ng tao na to. So, kailangan nyo mag-separate way. Kailangan mo ibigay yung kalayaan niya at kailangan niya rin ibigay yung kalayaan mo. Hindi mo mai-spread, my dear Leo, yung wings mo ng 100% if yung utak mo ay dala-dala niya. Lumilipad ka na parang ibon tapos wala kang utak, bumangga ka sa puno, te. Gano'n mangyari sa'yo. Diba? You are just flying, pero yung utak mo, nandun sa, yun ang pinaka-eksakto, my dear. Lumilipad ka, pero yung utak mo, nandun sa kanya. O nandun pa rin sa sitwasyon na yun, o sa eksena na yun, nandun pa rin. Kaya nangyari, kahit nagpalitan ng taon, walang nangyayaring New Year sa'yo. And there's a tendency na 3 months ang jet lags mo dito, my dear. January, February, March. So kung hindi nangyayari, my dear, yung mga ina-expect mo ng January, huwag ka magpakanega. Jet lags mo yan, hangover mo yan ng nakaraang taon. Ngayon, March, sinasampal ka, my dear. Eto yung totoo eh. Eto yung nangyayari eh. April, kayanin mo mag-isa. Acceptance. Tanggapin mo. We need to be very flexible, my dear Leo. Okay? So, April, let's go tayo sa energy ng May. Kaya minsan ayoko gawin yung ganito mga reading kasi ano siya eh. Una expressive. Basta. Iba yung atake niya, iba yung epekto niya. No? Iba, ramdam mo naman siguro, no? Iba yung epekto niya. Talagang malalim talaga siya. May. Dalawang card para sa yung May. What is this? The Two of Wands and the Emperor. Lumabas ang Emperor kanina, bottom deck of the card. Decision making ang May. Akalain mo hanggang May hindi ka pa rin makapag-decide. My dear, kailangan malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo mangyari sa 2025. Kung gusto mo ng success, success. Kung gusto mo ng magandang buhay, magandang buhay. Hindi yung bigla kang mag-shift ng energy. Hindi yung pag nakita mo siya, ayan ka na naman ulit. Hindi pwede to sa 2025, my dear. Parang mabilis kang ma-distract. Yun ang nakukuha ko sa 2025. Okay? This is energy of May. Posibleng maraming mga offering. Wala pa yung bottom deck of the card, ah. Posibleng maraming offering sa'yo, my dear. Two of Wands is making decision. Should I stay? Should I go? The Four of Swords. Four of Swords is energy of sword na naman. Okay? Walang masyadong action dito, my dear. Sa card na to. This is energy of meditation, relaxation, rest. Okay? So, mahalaga, my dear, sa May na makapagpahinga ka. Para yung utak mo nagpa-proper functioning. Alam mo kung ano yung tama at mali. Alam mo yung mga bagay na may benepisyo sa'yo at yung mga bagay na walang benepisyo sa'yo. Okay? Pero nakukuha ko dito ang daming offering. And I think yung mga offering sa'yo mag-i-start siya ng May. Okay? Yung mga offering, travel, business, kayamanan, okay? Kung minamanifest mo naman relationship, bagong jowa, mangyayari siya ng May. Pero, once na nag-offer to ng May, my dear Leo, dapat willing ka na i-accept yung offering.
Ibig sabihin, April pa lang, March, April pa lang, alam mo na yung old system ay hindi na siya nag-work for you. Na kung yung iniiyakan mo, yung iniisip mo, yung umihila sa ipababa ay hindi na worth it na paglaanan mo ng energy. Kung tao man to, hindi to. So, expected mo, my dear, na kung nag-move on ka, posible, my dear, na magtagal to ng January, February, March, April, May. Kuha? Di ako galit, nagkapaliwanag lang. Okay? But, sa mga nag-expect ng pitik, ng milagro, May is the time. Pero nararamdaman ko, my dear, March pa lang nagmimilagro na sa buhay mo eh. May something na pinapakita na sa iyo yung mga totoo, sa energy ng High Priestess. Parang parang nakapikit ka pero binumulat yung mata mo. Leo, tingnan mo, hindi ka na mahalaga sa kanya, hindi ka na niya mahal. Hindi ka yayaman dito, parang ginaganon na. Kaso ikaw, parang nandun ka sa moment kasi na nasanay ka sa ganito, nasanay ka nandyan siya, ganon. Alam mo yun, once kasi nasanay tayo sa isang bagay, parang ang hirap talaga mag-let go. Pero hindi kasi ganon ang mundo eh. Kumbaga parang every day is a new day. Diba? Parang hindi tayo pwede mag-expect na habang buhay ganito. Habang buhay mayaman ka, habang buhay ganito ka, habang buhay masaya kayo, habang buhay, diba? Hindi. It's not going to happen. Okay? So, May, let's go tayo sa energy ng June. Energy ng June, Leo, 2025. 2025. Ngayong 2025. Okay? So, another page ulit pagdating ng May, June. Okay? The full card. My dear, mag-i-start na siya. This time, kailangan mong matinding pag-aralan yung puso mo. Okay? Kung may travel, hindi pwede magpa-apekto sa iyo yung homesick, yung malamang mahu-homesick ka, malulungkot ka pag nalayo ka sa pamilya mo or gawa. Pero kailangan mong kontrolin to, my dear. Kailangan mong i-maintain to nandiyan ng May, ng June. Kailangan mo siyang i-maintain. Na ay hindi na ako iiyak. Tama na. Hindi ko alam kung ano gagawin mo, my dear Leo, pero kailangan mo siyang i-maintain. Na kailangan, ito na yung bago kong landas. Ito na yung bago, nagbukas na yung pinto. Mag-uumpisa na yung journey ko. Ito na yun. Okay? So, hindi pwede na sa kalagitnaan na paglalakad mo, my dear, sa kagubatan na madilim, bigla kang mag-e-emote. Bigla kang magpapakanega. Kasi ganito yan eh. Nagbukas yung pinto ng kagubatan, naglakad ka sa gitna ng kagubatan, madilim, mag-isa ka lang, malungkot. Di ba wala ka naririnig? Sa kalagitnaan, bigla ka nag-collapse. Mag-isa ka, madilim, kagubatan. Ano mangyayari sa'yo? Papasok yung negative thinking. Hala, baka may mga multo dito. Hala, baka may mga manananggal dito. Hala, baka maligaw ako. Ayan na. Habang nagde-journey tayo, hindi pwede yung ganun. Of course, kailangan alerto tayo, pero hindi kailangan na negative. Hala, baka meron ditong manananggal o kayo mga aswang o ganyan kung ano man. Hindi. That is just an example, my dear Leo. Yung sa akin lang is, naumpisahan mo na, idire-diretso mo na. Diba? Idire-diretso mo na, ituloy-tuloy mo na. Mag-i-start ng May, June, tuloy-tuloy mo na. Diba? Tuloy-tuloy mo na. Energy ng full card ang kasama niya. Mag-i-start ang journey mo, posibleng hindi mo man ito mag-start ng May, posibleng June. Okay? Pero June, ang daming offering sa'yo. Alam mo yung typical na naglalakad ka lang, bigla na, now hiring, looking for jowa. Yung mga ganun. Naglalakad ka lang, bigla mo, uy, makikita mo yung kaibigan mo, uy, alam mo ba, si Maring ganito ganyan, nakapunta na ng ganito ganyan, hiring pa rin sila.
Naghahanap ka ng bahay. Uy, alam mo ba, Mars, may offering doon na ganito, ganyan. Bahay napakamura, installment lang. Diba? Pero minsan, kahit gaano kaganda yung naririnig mo, hindi mo siya igagrab. Kasi bakit? Namumuhay ka sa past. Kaya sinasabi dito, my dear, na once na mag-start at magbukas sa my dear yung pinto na yan, go! Kasi malungkot yung daan na walang gustong sumama sa'yo, my dear. Wala. Remember, mag-isa mo tong tatahakin sa dilim na kagubatan. So, kailangan matuto kang aliwin yung sarili mo, matuto kang maging masaya, matuto kang maging grateful, matuto kang mag-meditate, di ko alam kung anong gagawin mo. Pero kailangan mo matutong mag-stick doon sa naumpisahan mo sa 2025. Hindi pwede na dumaan lang siya. Wala na. Pag sinabi, tara, balik tayo doon. Start tayo ulit. Wala na. Doon ka na naman ulit. Back to, beginning. Okay, July. Leo, July. We have here the energy of the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles and the Ace of Wands. Ayan na, mag-uumpisa na, my dear. Nag-uumpisa ka ng mag-ipon. Okay, maganda tong araw na to. Kasi I can feel na maraming pera. Okay, mga around July. Maraming mga pera, maraming mga new beginnings. Okay, pansin mo, May, June, July, mga new beginnings. I can feel, my dear, na ang July is energy of Ace of Wands. Hindi ko alam, pero nakakaramdam ako na parang mga gastusan. Pero in a nice way naman yung gastusan, my dear. It's more on investment, it's more on business, parang lumalabas. May pera, pero more on lumalabas. Nagsisirculate siya. No, may paperang papasok pero nag-circulate siya. Posible mag-invest ka sa negosyo, papagawa ka ng bahay, or bibili ka ng kotse, or something like that. Nag-circulate siya, very useful. Baka bibili ka ng container van, or gagawin mo negosyo, gagawa ka ng kotse, or basta gano'n, gagawa ka ng kotse, mekaniko, di ba? Something like that. No, lumalabas yung energy may year ng July. Pero maganda yung energy na nakukuha ko. Something na parang makakatulong din sa'yo, my dear, in the near future. No? Parang ka nag-i-invest. Yun ang nakukuha ko my dear ng July. Okay, let's go tayo ng energy ng July, August. August, my dear Leo. Okay, eto. The Eight of Cups. Ang Eight of Cups is energy ng pagtalikod ulit. Saan ka naman tumatalikod this time? Sa Ace of Wands. Okay? Nandun pa rin yung Ace of Wands kanina. So, ibig sabihin, my dear, itong time na to, my dear, posibleng meron mga lalabas, my dear, ng July na pera na hindi siya mag-work kaagad-agad. Okay? Alam mo yung typical na parang naglagay ka lang ng pera ng ganyan. Tapos, huwag kang mag-expect kaagad na para mag-grow siya. Yun ang nakukuha ko, my dear. So, energy ng June, July, August, para sinasabi, my dear, na okay, naglagay ka ng pera dyan, pero huwag mo siya masyado i-pressure yung pera na nilagay mo dyan. Kumbaga, parang as the time goes by, mag-work din siya. Parang bumili ka ng lupa. Huwag ka mag-expect, my dear Leo, na pagkabili mo ng lupa, yung value ng lupa, binili mo kunyari ng 1 milyon ng lupa na yan, huwag ka mag-expect, my dear, na kinabukasan o pagkalipas ng 1 buwan, 2 milyon na yan. Hindi Diba? Binili mo siya ngayon ng 1 milyon, tapos expected mo kinabukasan, 2 milyon na siya. Hindi. No? So, ang mangyayari dyan, my dear, is parang, of course, gawa mo ng development, pwede mo siyang tayuan ng bahay, or something. Diba? Huwag mo masyadong i-pressure, kumbaga yung mga nilalabas mo na pera. Kasi parang, as the time goes by, doon siya parang, diba? Parang good investment ang nakukuha ko. Parang alahas or ginto. Bumili ka ngayon ng ginto, binili mo kunyari ng 50,000 yung ginto, tapos, hindi mo expected, my dear, na kinabukasan, nasa 60,000 na yan. Hindi pwedeng ganun. Of course, kailangan mo siyang patagalin ng konti. Patagalin mo ng mga 2 years, 3 years, 4 years, mga ganun. And then, that's the time na magiging 60 or 70 or 80,000 siya. Parang ganun. No, parang ang mangyayari, my dear, is huwag mo masyadong lagyan ng pressure. Kung ano yung inumpisahan mo, my dear, na parang side hustle. Parang side hustle to Parang emergency pan ang mangyayari ng July. Parang ganun. No? Huwag mo masyadong i-pressure.
No, na, kailangan meron na akong ganito, kailangan ganito na siya. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Let's go tayo ng energy ng August, September. Grabe ang pawis ko. Di kasi ako pwedeng mag-electric fan kasi yung kandila. The Page of Wands. Bihis na bihis. Ang dami mong page. And the Hermit. Okay? Hermit. Okay. So, sa energy ng August, September na tayo, my dear, I think para mag-start na naman ulit. Okay na nakukuha ko dito. Mag-start na naman siya ulit ng parang panibagong I think more on pagsisisi lang to, my dear. Eto ka na naman ulit. Iano ko lang yung energy, my dear, ha? Walang permanente. Kailangan matuto ka mag-adjust sa 2025. Hindi porkit inumpisahan mo na to, parang bahay, expected mo na, my dear, na tapos mo na siya kaagad. Parang ganon. Maging masaya ka na meron kang naumpisahan. Ngayon, kung kinakailangan mo munang abandonahin yan for a while, tanggapin mo. Huwag kang magpakanega. Hindi maganda yung negative na energy. Sabi ko nga sa'yo, nagbukas yung pinto, my dear Leo. Hindi pwede na nasa kalagitnaan ka ng journey mo, negative yung mangyayari. Sa kalagitnaan ng journey mo, nagpatayo ka ng bahay, hindi natapos. Ay, sayang naman. Hindi ko natapos. At least may naumpisahan ka. At kung meron ka naumpisahan, meron kang tatapusin. Kasi ang nakukuha ko dito, my dear, starting from May, June, July, August, para kang rabbit. Tatalong ka dito, tatalong ka dito, tatalong ka dito, tatalong ka dito, tatalong. Lagi mo lang isipin, my dear, lahat ng ginagawa mo is for your future. Kahit saan ka magtakbo-takbo, kahit anong pagod ang gawin mo is for your future. Sabihin na lang natin, may nililibang ka ng universe para hindi ka mag-focus doon sa ini-emote mo ng 2024. Diba ang galing? Kasi madalas kasi sa atin, iniisip natin yung pagod. Ay, nakakapagod. Wala, yung pagod na yan. Tulog mo lang yan, okay lang yan eh. Yung mapagod ka para sa pangarap mo, that's good. Yung mapagod ka sa buhay ng ibang tao, sa chismis ng ibang tao, sa eksena ng buhay, yun ang hindi maganda. Yung mapagod ka na wala kang nagigain na kahit ano, wala kang nakikita maski man lang piso, yun ang hindi maganda. Okay? So, August, September, let's go tayo sa energy ng October. Ang dami mong page. Lahat ng page kinuha mo. The Six of Cups. Oy! Justice ang kasama. Bakit parang posible may mga legal matter kang aasikasuhin, my dear, ng araw na to. Pero ang overall na energy is parang bumabalik ka sa nakaraan. I just hope hindi ma-develop dito yung energy ng revenge or paghihiganti, my dear, around October. September, October, Libra season. Okay? Libra, alam mo naman si Libra. Okay? So, tanggalin natin sa mga araw na to yung typical na pinabayaan mo ako. Ako lang mag-isa. Tinaguyod ko lahat. Sabi ko nga sa'yo, there is no time for negative energy sa araw. Kung pinabayaan ka mag-isa, inabandon na ka, mag-isa mo tinaguyod lahat, my dear Leo, and so on and so forth, tingin tayo sa positive energy. Baka binibigyan ka lang ng motivation. Binibigyan ka lang ng dahilan para ka mabuhay. Para yung isang client ko mag-isa kong tinaguyod yung mga anak ko, ganito, ganyan, ganito, ganon. O, mag-isa mong tinaguyod yung mga anak mo, pero sa tingin mo kaya kung wala kang mga anak, na-achieve mo ba kung ano yung meron ka ngayon? Sa tingin mo kung single ka, at na broken hearted ka, inabandon, anong nangyari sa'yo? Baka umawak ka ng bote, nilango mo yung sarili mo sa pag-iinom, at kung saan-saang lupalop ka nagpunta. Nang dahil meron kang mga anak, na-motivate ka. Nang dahil inabandon na ka at meron kang mga anak, na-motivate ka. Naging motivation mo yun para makamit mo yung mga pangarap mo. So, tigilan mo yung ka-emote na inabandon na ka, na iniwanan ka, na mag-isa kong nakuha to.
Iwasan mo. Iwasan mo yan. Ang gawin mo, pinabayaan mo ko, inabandona mo ko, or something, hinusgahan mo ko, ginudge mo ko, hinihila mo ko pababa, I will pray for you. Na sana yung ginagawa mo sa akin, hindi din gawin sa'yo ng iba. Because karma, what goes around comes around. Maganda, my dear Leo, magtanim ng positive energy sa 2025. Kasi yun ang makakatulong sa'yo para mapabilis yung journey mo. Para makuha mo yung mga bagay na gusto mong mangyari. Nakukuha mo ba? Kung hindi mo nakukuha to, my dear, ibig sabihin hindi to para sa'yo. Let's go tayo, last 2 cards. October, November. The Knight of Wands. And the Lovers. Uy! May gustong bumalik. May gustong bumalik. May gustong bumalik. My dear, kung meron man bumalik sa buhay mo, pag-isipan mo na mabuti. Okay? I just hope and pray na bago to. Pero pakiramdam ko meron may gustong bumalik sa'yo ng November. Mag-umpisa tayo ulit. Kaya siguro nang gagalaiti ka, my dear, ng October. Na parang gusto mong pukpukin yung tao na yun. Kasi baka dun, around October dun kayo magkikita. And then, na-realize niya siguro na okay ka lang. Na gumanda ang buhay mo. Na kinaya mo. Tapos gusto niya bumalik. So, yung sa akin lang is, kung old energy to, siguro pag-usapan nyo na lang. Pero, I don't see na parang magbalikan pa kayo. Parang madadaan naman siguro sa magandang usapan. Parang gano'n na nakukuha ko. It's more, pero nakukuha ko para may gustong bumalik sa'yo. Para may gustong kumausap sa'yo sa mga araw na to. Okay? Last card, December. It's more on love. Posible din sa araw na to marami din mga transaction, usap-usap, mga ganon. December is the energy of the Three of Cups. And the Ace of Cups. Congratulations. Ang dami nating pasikot-sikot mga my dear, pero makaka-move on ka rin. I just hope na nakatulong sa itong reading na to para magkaroon ka ng enlightenment. Pero so far my dear, bago matapos ang 2025, makukuha mo yung bagay na gusto mo. Yung pinapanalangin mo my dear. Always remember lang my dear Leo, once na tinatahak mo na yung journey na yon, sana wag kang panghinaan ng loob at wag kang wag kang negative. As long as yung ginagawa mo ay para sa kinabukasan mo, my dear, at sa kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay, maging grateful ka. Tapikin, kung walang tumatapik sa'yo, my dear, tapikin mo sarili mo. Very good. Good job. Diba? Ace of Cups, energy of freedom, emotional freedom. 2025 will be the journey na may emosyon. Okay? Malungkot. Pero, as long as makontrol mo, my dear, yung iyong iniisip, yung iyong puso, you will be fine. You will be okay, my dear. Okay, my dear? Kayanin mo, my dear, yung mga pagsubok, maski mag-isa ka lang. Kasi, hindi ka naman talaga nag-iisa. Pakiramdam mo lang mag-isa ka, pero hindi ka nag-iisa. Lagi tayong may kasama. At alam mo kung sino yan. Okay? So, my dear Leo, yan ang reading mo para sa yung 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear.